guys, na-ready ko na yung ating ingredient. Ito yung yung nakita ko. Good morning guys! So, nag-request nga si Tomo ng tuna pizza for today. How about it? You like tuna pizza? So, magluluto tayo ng tuna pizza for today's video. So, i-ready ko na muna guys yung mga ingredients na kailangan natin. So, here. Papakita ko sa inyo guys kung paano ako magluto ng dough. Sinisipon. So, ayan guys, na-ready ko na yung ating ingredients. So, dito ko yon ilalagay. So, ito yung yeast, dry yeast na gagamitin natin. Tapos, meron tayong, ano ba yan? Meron kasi akong, guys, recipe na nakita ko sa TikTok. So, yun, sugar, and then warm water, all-purpose flour. Ito pala yung ginagamit kong all-purpose flour. Or any all-purpose flour naman. Minsan ginagamit ko tong isang, this brand, guys. Ayan, itong Welna. Yan. Pero maliit lang kasi siya ngayon. So, ito na gagamitin natin for breads. I think, mas okay siya. I'm not sure. Parehas lang din naman. Tapos, salt and, oh yeah, olive oil. So, yan guys. Magsa-start na tayo. So, samahan nyo ako. Yan guys, maglalagay tayo ng 1 1/3 cup ng warm water. So, ito yung, yeah, ito yung ginagamit ko. Ito, 1 cup. Tapos, ito, yung 1/3. Para maano talaga natin, measure talaga. Ayan. Tada! Diba? Sobrang bilis lang. And then, after that, ay maglalagay na tayo ng ating 2 teaspoon of dry yeast. 2 teaspoon. Ito ba? 1 teaspoon. Ayan. So, teaspoon of dry yeast. Ayan. Ito ba yun? Yes. 2 teaspoon 1. And then, 2. So, dun nga sa video, sabi is, i-mix daw. I-mix niya ng kamay niya, guys. Basta ito yung ginagamit niyan. One tablespoon ng sugar. So, mix na lang natin yan. Para siya mag-dissolve. Ready na ang ating lalagay. Gumagamit ako nito guys para medyo fine ang ating bread. Hindi ko sure. Pero sa video na nakita ko, wala naman. Hindi naman siya gumagamit ng ganun guys. So, choice nyo lang din talaga. Kasi gusto ko mas fine yung bread. Mas malambot. Saps ng yan. Purpose flour. All-purpose flour. 2 and 3. Okay. Ayan na lang talaga tayo. Okay. 1 teaspoon of salt. At tayo ng kaya siguro to. Yan. Para pambalance. And of course, wag nating kalimutan ang ating olive oil. 2 tablespoon. Lagi kasi akong nako-confuse guys. Nagkakamali ako lagi dito sa tablespoon tsaka teaspoon ng dito. Yung nakasulat. Yan. Kaya lagi ko siyang chine-check. Double checking. So, 2 tablespoon of olive oil na. Hi. Yes. Okay. There we go. And olive oil.
after nyan ay kamay na natin at i-mix, mix natin hanggang sa makagawa tayo ng ball. Ayan. Madikit siya ng konti. Yan. So yun guys, ang gagawin naman natin dito ay ini-knead natin siya. So kunin ko lang. Yan. So ito na yung nagawa natin kanina. Lalagyan ko lang siya ng konti para yan, hindi siya madikit. Pero actually, I think hindi siya didikit guys. So, yan. Ito yung pinaka matrabaho talaga guys. Yung pag-knead or pagmamasa talaga. So, ginagawa to ng I think 10 minutes or until maging smooth and soft. Paano ba tawag dun guys? Parang mawala yung hangin sa loob. Basta parang smooth yung sa loob niya. Yan. So, gagawin natin to ng 10 minutes. Dapat mga 90 minutes lang or like 1 hour or 2 hours ganyan guys. Hanggang sa i-check nyo lang. Kaso nga lang, syempre may anak tayong maliit. So, nagsiswitch lang kami ng daddy for the work. Kaya ngayon lang tayo time kasi nga bumalik na si Kuya Michi from the school. So, yeah, after 3 hours, tingnan nyo guys, akala ko sobrang dami. Sobrang laki. Pero parang ganyan lang siya, ayan. Ayan, parang konti lang yung tawag dito. Konti lang yung nilaki niya. Siguro dahil malamig kasi nga nung autumn last year, gumawa rin ako. Tapos hindi siya talaga lumaki. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung una kong try or nung una kong paggawa ng pizza before, I think it was like summer siguro. Ang laki, no, grabe, ginaganyan ko pa nga eh. Kasi nga, lumaki siya hanggang dito, sa taas. Ganyan. So, hindi ko alam, or baka din sa, brand na, or, hindi siya brand eh. Type of, all-purpose flour. Kasi dito sa Japan, ang daming kinds or type of all-purpose flour na hindi ko alam. Na asawa ko rin, hindi rin niya alam kasi nga hindi siya nagluluto, hindi rin siya nagbe-bake. So, anyway, try natin ulit yung isa last time. Ito din kasi yung ginamit ko last time eh. Maliit. Pero, okay lang yan guys. Divide into 4. Yan. So, pwede nyo siyang i-divide into 4. Ang laki na ito. Tapos, sabi nga dun sa TikTok, kapag daw hindi nyo na ubos lahat or hindi nyo na-cook lahat, pwede nyo ilagay sa Ziploc tsaka i-freezer. Pwede rin next day na lutuin.
guys, lalagyan natin siya ng basil. Ano ba tawag dito? Basil sauce. Ayan. Nabili kanina ni Tomo sa store. Ayan. So, spread lang natin. Ganun. Sarap din ito kapag merong olive oil. Pero ito kasi basil and olive oil. I guess, ha? Hindi ko kasi mabasa. Ayan siya, guys. So, spread lang natin. Kasi, dalawang ano lang siya. Dalawang pack lang yung nasa loob. So, ayan guys, isaset ko lang siya ng 280, tapos, oh yeah, eto na yun. And then, I think, nasa 15 or 20 minutes tayo. So, ayan na guys, pwede na natin ilagay. Alam nyo ba na nakalimutan kong lagyan ng, baking paper. Nakalimutan kong maglagay dito ng baking paper, guys. Nako! Sobrang pagmamadali natin. Ayan. So, lagay na natin ang ating pizza. And let's wait for a little bit time. Knock, open please. Pizza delivery. Ale. Let's taste test. Meat fast. Woo. Super hot. And kinain na nga namin guys for lunch. Super sarap talaga niya. And very simple lang pero perfect talaga. Natakam din nga itong si KG kaya nakikipag-agawan siya sa amin. Si Kuya Michi naman di po siya mahilig sa pizza kaya naman wala siyang pakialam habang kami kumakain dito. So yun nga guys, dahil nga busog na si Daddy. So gumawa na lang ako nito dahil. Ayan. So ready to cook na. At ilalagay na lang natin sa freezer. Kapag gutom na naman mamaya, pwede naman natin isa lang sa oven agad. So, ayan guys, tapos na. Ayan, nakagawa tayo ng dalawa. So, isa dito sa baba at ito naman sa taas. So, i-cover lang natin at ilalagay natin siya sa freezer. Ayan. Lagay natin sa freezer guys. Para kahit hindi maluto today, pwede naman tomorrow din. So, yeah, lagay na lang natin muna to. So, yun guys, thank you for watching sa ating luto serye today. And, yeah, thank you so much guys for supporting our videos. And, of course, please like and subscribe if you want to be a part of our family or simple family dito sa Japan. And sa mga
mga dati na naming mga subscribers. Thank you guys for watching. And salamat din na naging pamilya or naging parte kayo ng aming pamilya dito sa Japan. So yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on our next videos. Mata ne!